Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Ma'am, good morning. Si Senate President Escudero, binanggit niya po na aside from Pogo ban, bukas po ba yung palasyo regarding naman sa Pigo ban or Philippine Inland Gaming? Kasi ang binabanggit niya po ay mas biktima daw po yung mga Pilipino dito sa online o sa local online gambling. Bukas po ba yung palasyo na i-ban din po yung Pigo? Okay, as of now, napag-aralan po, well, anyway, continuing study po, ang ginagawa natin patungkol po sa Pigo. Okay, pinagkumpara po ngayon kung ano yung nangyari sa Pogo at saka sa Pigo. Sa Pogo, kaya po siya na-ban, total ban, dahil marami pong nangyayaring krimen because of the Pogo. Pero as of now, lumalabas po sa pag-aaral ay hindi po ito nagkikreate o nakakagawa ng krimen. Hindi siya nagiging cause or hindi siya yung nagiging dahilan, yung Pigo, para magkagawa ng krimen. Siguro kung meron pong mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang Pigo. Pero maliban po dyan, ang Pogo po, ang hinahire po nila karaniwan ay mga foreigners. Samantalang sa Pigo po, ang sinasabi po rito, 90% Filipinos ang nagtatrabaho. And yung Pogo po, kapag sila nag-a-advertise, labas po ang pera. Pero ang mga Pigos po, kapag they spend marketing advertisement, no? Marketing, yung marketing money in the Philippines, pasok po yan sa Pilipinas. And yung Pogo po, mapapansin natin, hindi po siya, nagkaroon man ng magandang pagbabayad ng tax, pero hindi po lahat. Dahil sabi nga natin, kapag may binigyan ng isang license, minsan nakakaroon ng sub-licensees. Yung 10 na yun, hindi nagbabayad ng tax. So, nananakawan po ang Pilipinas ng mga Pogo. Samantalang sa Pigo po, nagbibigay rin po siya ng napakalaking tax sa atin. Well, anyway, kung mangyayari ulit, yung nangyari sa Pogo, dito sa Pigo, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa Pigo. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito. And another po, ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Good morning po, Yusek. The President inspected the Cabagan Santa Maria Bridge po at nasabi nga po na may flaw. Ano po, moving forward, ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Unang-una po, nabanggit na po ni Pangulo, binisita niya po, na nagkaroon po talaga ng problema sa design. Ang sinabi niya po, tinanong din po, kung meron bang people will be held liable on this. Ang sabi din po niya, ay wag muna
or hindi muna tayo magbe-blame, i-fix natin ang problema. Pero, sa dulo, sinabi pa rin po niya na yung dapat managot. Yun po, ang unang-una po syempre gagawin ng administrasyon, imbestigahan po ito. Imbestigahan mula nang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun, hihinto. Kung may liability rin po, ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times, aalamin po ito ng Pangulo, aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari, lahat po, with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Hi, ma'am. Last time, ang nabanggit niyo sa amin ay ipinatawag ni Pangulong Marcos, CPNP Chief, General Romel Marbil. Pwede niyo bang ma-share kung ano po yung kanilang napag-usapan? Yun ba ay tungkol doon sa nangyaring kidnapping rescue sa bata? And supposedly, napagsabihan ba siya ni Presidente doon sa paglabag sa EDSA busway? Totoo po, kinukonfirm po natin na sila po ay nagkaroon ng meeting. Nagkataon lamang po na yun ay private meeting at wala po tayo doon. So, kung ano man po ang kanila napag-usapan, ay wala po tayong i-reveal or ma-i-divulge sa kasalukuyan. Ira Panganiban, DZRC. Good afternoon. Afternoon na. Malacanang said they will follow whatever the Supreme Court says on the PhilHealth issue. But what I'd like to know is what is the position of Malacanang regarding the setbacks that they have been receiving regarding the PhilHealth issue in the Supreme Court? Actually, later I will be having a meeting with the PhilHealth representatives so that I will be made aware of all the facts and details of this so that we can also tell to the people what really happened. So we have to explain to the Filipino people what really happened. Is it illegal? Is it legal? Is it based on the law? And then I will tell you what are the things that we will be talking this afternoon. Maybe tomorrow. Follow-up lang. Yeah. Follow-up lang. Yes, sir. If ever is Malacanang willing to give back the 60 billion that's being talked about in the PhilHealth issue? Whatever the Supreme Court will ask of the government to do, we will comply. Okay. Christian Yesores, DZ, Radyo 630. Good afternoon, Yusek. Maybe get lang po yung comment ng Palasyo doon sa pronouncement ni Transportation Secretary Vince Dizon na plano niyang iscrap yung kontrata doon sa construction ng Unified Grand Central Station dahil sa delayed completion dapat daw 2021 pa. Hindi po ba to conflict doon sa directive ni Pangulo sa kanya na dapat i-prioritize yung mga key infrastructure projects related to transportation? Sa kasalukuyan po ay hindi pa po namin napag-uusapan. Hindi pa po namin nasasama ito sa aming agenda sa meeting. Pero kapag ka po nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang Pangulo patungkol dyan at si Secretary Vince Dizon, sasabihin ko po sa inyo kung ano po ang pinakahuli na napag-usapan patungkol dyan. Thank you po. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jessie Lumakwas, "Huwag kami Castro. Mga namamatay ngayon puro inosente, sa panahon ni Duterte namatay puro criminal." Pahayag naman ni Joe Celine, "Puro kayo paninira sa past admin, tingnan mo muna paligid mo ngayon madam bago ka magsalita, puro ka dakdak dyan." At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ethel Jones, "Matulog ka na lang ma'am, nagbubulag-bulagan ka lang, wala nang maniwala sa mga Marcos kaya tumigil ka na lang." Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.